Hello, good morning mga kalakwatsero. So today is July 26. So Sabado, wala tayong trabaho ngayon. So medyo maulan ng konti, ambon lang. So sana mainit na ngayong araw na to, no? Makapagpahinga naman tayo sa almost 2 weeks na ulan din sa may Santo Tomas, Batangas. So ganito na yung kalsada namin, no? Sa 2 linggong walang kupas na ulan, sira na ang kalsada namin, no? Grabe yung ulan, no? Binabaha ng kalahati ng Luzon, no? Parang buong Luzon na nga siguro ang binabaha, no? Pero ang good news lang, hindi tayo binabaha din sa Santo Tomas. Slightly lang yan. Pero yung mga kalsada natin sirang-sira na mga kalakwatsero. So ngayong araw na ito mga kalakwatsero, pupunta tayo sa may Barangay San Vicente. Kapitbahay lang natin din sa may Barangay San Miguel. So may pupuntahan tayong bahay, titingnan natin doon sa may Imperial Homes yan mga kalakwatsero. So check natin, kasi may plano kasi tayong kukuha ng bagong bahay, malapit lang din sa may proper ng Santo Tomas. So yan yun, bisitahin natin mga kalakwatsero, check natin. Nag-message na kasi yung natin, agent. Tingnan natin mga kalakwatsero, baka magustuhan natin, kunin natin. Kasi din naman sa Mercedes, parang nahirapan ako, no? Lalo na yung kalsada. Kita naman yung kalsada mga kalakwatsero, napakaliit ng kalsada, tapos ang daming subdivision, no? Doon sa may kapitbahay namin sa Mercedes, mayroong South Spring, mayroong Mountain View, Brightwood, tapos Villa de Pio. I think mayroon pang bago, no? Construction doon sa may taas ng Villa de Pio. Yan, ipakita ko yan sa inyo pag may time tayo. Bagong subdivision, malaking subdivision din yon. Pero ito lang ang disadvantage ng kalakwatsero. Yung kalsada, napakaliit. Ang pahirapan, no? Yung paglabas at saka pagpasok galing sa trabaho. So, sa tingin ko, ang hirap, no? Nahirapan talaga ako din sa may San Miguel. So napag-isip tayo na maghanap tayo ng ibang options. So try natin doon sa may Barangay San Vicente, sa may Imperial Homes. May bago din doon open na mga subdivision. Sabi na ang agent natin, puno na daw, pero meron daw isa na nag-back out. Yan, tingnan natin. Okay, so mamaya mga kalakwatsero, abangan niyo ang ating video doon. Ayan, nakatawid na tayo, no? So sa unahan yan na yung Cabaong Bridge ng San Vicente. Ito yan, no? Cabaong Bridge. So mag right turn tayo dito. Ito yung shortcut road papunta doon sa may Imperial Homes. Ayan.
So malapit lang to sa San Miguel. Magkadikit lang itong barangay na to. So napaka-accessible naman din, malapit lang. Mula din sa pinaka-barangay ng San Vicente. So ito na yung barangay proper ng San Vicente, mga lakwatsero. Although may ibang options tayo, may isa ding daanan doon sa may lumang simbahan, no? Meron din doon. So ito yung sa may Bukanan ng Cabaong Bridge. So parehas lang. So, nasa inyo na lang kung saan kayo dumaan. Para sa akin, mas pabor ko din eh. Yan. Kaso lang medyo may kaliitan lang ng konti yung kalsada. So ito na yung barangay proper ng San Vicente. So marami tayong mga kaibigan din no? So shout out sa ating mga kaibigan din sa barangay San Vicente. Palagi ako nagko-cover ng basketball dati din no? Yung kanilang liga. So ang dami ng establishment din oh. So right turn tayo ulit para diretso na tayo sa Imperial. So ganun lang kalapit mga kalakwatsero. Doon sa may Mahardika Highway. Pwede lang alakarin eh. So ito yung gusto ko, no? Ang ganda ng kalsada. Oh. Hindi kagaya doon sa Mercedes Homes. Ang pangit ng kalsada. Puro bitak-bitak. Tapos after pag nagawa naman, dinaanan naman ng daming dump truck doon. Din maganda. So dito pa lang pasado na to sa akin, no? Ang ganda. So merong din no? Ano to, South Meadow. Hindi tayo pamilyar din eh. Pero ito na rin yung pinaka ng Imperial yan. No? So diretso pala tayo, ito yung bago. Sa may left side kasi yan yung unang Imperial, yung luma. So dito tayo. Yan. May mga pala din mga single detached at saka commercial din so maluwag pa din siguro lote lang binibenta din so ito pangalawang arko, yan tayo mga kalakwatsero. Yan, tanaw natin yung mga townhouse. So, townhouse lang kukunin natin. Yan, may guard. So, yan. Tripping lang kami. Titingin lang. So, kasama ko ngayon ng aking wife, si Choi the Explorer. So, ito na yan mga lakwatsero. Ito na yung mga bahay na to. So, hanapin na lang natin kung saan tayo na block 13 kasi ito. Ang alam ko ay block 12. So, dini muna tayo, park muna tayo. So, okay din pala din maluwag. Ito yung gusto ko mga kalakwatsero. So, park muna tayo. Doon kasi matutulog yung Cabaong Bridge po kung yung mga bago pong bakat dito. Sa dulo ma'am, at naman yung papunta yung pagkalinis ko sana kanina nasa malas ko ng pasok. Okay. Inaayos lang po kasi pag meron na ako manaligot yun? Oo, yung panali lang talaga ng barang. Libakan na yun dyan. Nasa open station mo lang. Ayan. Nakapunta na ako ng isang gala. Okay. Teka dito sir. Wala masyadong restriction. Pag nagpaano ka sir, Kaya mga kalakwatsero, na at least nakita nyo. Medyo okay lang to sa akin itong lugar na to. Malawak, maluwag.
So, dyan tayo, yung may pula na sasakyan, katabi ko yan. So, pero, yan na nga, tingnan pa natin ang budget natin. Medyo may kamahalan ng konti. 2 million ang ceiling price ng mga bahay din ni mga Lakwatsero. So, kung ipinansing natin, naabot siya ng 18,000 a month. Ayan, depende sa down payment pala. Minimum down payment is 7,000. So, in-house natin, try natin kung kaya. So, pag-usapan pa namin ni Choi the Explorer yan, mga Lakwatsero. Pero sa area okay na, maganda. Magandang lugar, tahimik. Ang likod ko ay farm na. Tapos ang lawak ng parking. Pag makabili tayo ng bagong sasakyan, wala tayong problema sa park. Then nasa pa ako, harap ng mga kalsada. Parang nasa nakati kasi yung kalsada doon. Hindi hirap pumasok. Hindi kagaya sa Mercedes, wala akong parking. Kanya-kanya na lang diskarte. Okay, ang ganda. Maluwag. Ito yung gusto ko, maluwag. Malawak pala. Yan. Yan yung papuntang Imperial na una. Old pala. Lumang Imperial yon. Tagal na akong hindi nakapasok din almost 10 years na rin. So ganito na pala ang lugar. So yan mga Lakwatsero, isa na rin yun sa mga napag-anuhan natin, pinagpilian din. So pag may time, punta naman tayo doon sa isa, sa may San Pablo Nayon, at saka doon sa may San Rafael, yung Pueblo de Oro. Yan, check din natin. Pero ito okay na to sa akin kasi malapit lang din sa malapit sa SM. Yan, malapit tayo sa SM Santo Tomas. Sa madaling salita, malapit tayo sa city ng Santo Tomas. So ito na yung pinaka barangay proper ng San Vicente. So balik tayo. Ang labas natin ay sa may Cabaong Bridge pa rin. Medyo may kaliitan lang din ng kalsada, pero at least may options. May iba pa kasing daanan din mga Lakwatsero. Hindi lang ito. Kung i-compare ko to sa Mercedes, mas maganda pa din compare doon. Kasi sa Mercedes wala nang ibang kalsada. Pag naipit ka sa traffic, wala nang options. Pero din may options ka pa. Kasi dalawa ang labasan din mga Lakwatsero. Cabaong Bridge at saka yung lumang simbahan ng San Vicente. Ayan. Medyo okay din ako doon. Sa bahay, medyo malaki. Malawak. So, tingnan na natin. Hanap pa tayo ng ibang mga options na Lakwatsero. So, ngayon, mainit na ang panahon. Pwede na tayong maglaba pag-uwi. Sana, diretso, pahinga muna tayo sa ulan. Almost 2 weeks na nga din pala ang ulan din sa may Santo Tomas sa Lakwatsero. So yan pala, shout out sa ating mga bagong subscribers at sa ating mga viewers. Sa mga kaibigan ko nasa ibang bansa. Okay naman tayo din sa Santo Tomas, hindi naman tayo nabahaan na yung hindi kagaya dati sa may Bagyong Christine na napakataas ng tubig. Ngayon, wala. Okay lang. Pero ang tanawan mga Lakwatsero, grabe doon sa may Sambat hanggang Baywang yung baha. So ngayon balik tayo din sa may San Miguel. So tingnan nyo mga Lakwatsero, yung bunga din medyo okay pa. Yan. Ang problema lang din pinag-parkingan din ng mga mayari ng mga bahay. May mga sasakyan, pinapark nila din sa harap. Lalo sumisikip yung kalsada. Yan ang problema. Tapos sa unahan, wala na. Parang imbodo na. Naliit na. Pero pag umaga to din yung mga Lakwatsero, nako, pahirapan talaga. Matingga ka ng almost 20 minutes sa pa makalabas. Kasi walang ibang options. Yan yung pinakaayaw ko.
So, yan o, ang kalsada sira-sira pa. Tapos, pag naayos naman ito, ilang taon lang din, 2 to 3 years, basag na naman. Sa daming dump truck na daan din eh. Aywan ko, bakit ang daming dump truck din eh. 10 years na ako nakatira din eh. Grabe ang dump truck. Mga heavy equipment na daan papuntang Makiling. So, yan yung ayaw ko din eh. Oh. Yan ang maliit na mga kwatsero. Tapos, sa daming subdivision sa taas. Tapos, ito lang ang kalsada. Napakaliit. Yan, oh. Tapos, napakalayo pa to, no? Mula doon sa Maharlika Highway. Hindi kayang lakarin ng Mercedes. Kaya naman, pero ang layo, no? Whereas kung nasa Imperial po tayo, napakalapit lang sa Maharlika Highway ang Imperial. Pwede lang ding lakarin. Oh, yan. Oh. Tapos, isa sa mga disadvantage, malapit na tayo sa Mount Makiling. Nakakatakot din, no? Pag bumigay yung bukid, yung bundok. Puron tayo sa landslide. So, yan lang din ang isa sa mga medyo nakakatakot mga kotsero. At saka itong South Luzon Expressway din, no? Pag yan ay natapos na rin, maingay na rin ang lugar namin sa Mercedes kasi ang lapit lang namin sa expressway. Ito, pag ito ay natapos, naugong na naman itong area na to sa daming sasakyan na daan. So, siguro maghanap na tayo ng iba. Okay, mga kotsero, maraming pong salamat sa inyong pagpanood. So, sana makakuha kayo ng idea, baka may plano kayong kumuha din eh. So, nasa inyo na lang din yan, no? Kung gusto nyo. Para sa akin, parang hindi na maganda itong area na to. Parang hindi safe, no? Tapos, yung kalsada din, maliit. So, yan yung South Spring, oh. Okay, dito na lang. Maraming salamat. God bless us all. Thank you. Bye-bye.